Nais kong mawitan ka ng bagong awit. Dedikat ang himig nito'y ang iyong pag-ibig. Awit ng pasasalamat ang aking hatid. Nais kong awitan ka, O Diyos ng pag-ibig. Awit ng pasasalamat ang aking hatid. Nais kong awitan ka, O Diyos ng pag-ibig. I am a poor wayfaring stranger, while traveling through this world below. Yet there's no sickness, toil, nor danger in that bright world to which I go. I'm going there to see my Father. I'm going there no more to roam. I'm only going over Jordan. I'm only going over home. I know dark clouds will. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa ating C4 Hope Meeting Virtual. Palagi pong kagalakan na kayo ay makasama namin. Ako po si Ate Cheryl, ang inyong lingkod ngayong gabi. Halina't sabay-sabay ating tunghayan isang oras na may awit, patotoo at mensahe ang hatid ng ating gawain. Purihin po ang Panginoon, palagi tayong may mga bisita. Kaya kung kayo po ay bisita ngayon, welcome po. At salamat sa ating mga kapatid na walang sawang nagpapasa ng link para ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay, bagong nakikilala, mga katrabaho, kamag-aaral. Kaya hamon po namin sa inyo, kung kayo po ay bisita tonight, kung kayo po ay mapapagpala sa inyong mapapakinggan, makiisa rin po kayo sa pag-send ng ating link upang mas marami pa ang mapasahan at makapakinig ng mabuting balita na hatid ng ating Hope Meeting. Maaari niyo pong mabalikan at mapakinggan ang ating mga patotoo at mensahe, mga nagdaang gawain. Meron po tayong Facebook group. Palagi po namin kayong ini-encourage. Kung kayo po ay hindi pa kabilang, mag-join po kayo. Ang pangalan po niya ay C4 Hope Meetings Group. Pwede po kayong mag-type ng inyong mga comment. Kung kayo po ay may mga katanungan, maaari po namin sagutin. At kung kayo po ay may prayer request, kagalakan din po na isama namin kayo sa aming mga pananalangin. At kung kayo po ay may oras pa, after ng gawain na ito, meron po tayong breakout sessions na ginagawa. Kaya kung kayo po ay nakabahagi sa isang grupo, maganda pa na makipag-sharing time din po kayo. Palagi po tayo nagpapasimula sa pagbasa ng kanyang mga salita. Sabi po sa aklat ng Hebreo, Kabanatang 6, mga talatang 18 hanggang 19, hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ngayon naman po ay hinihilingan ko ang ating Missions Department Head, Kuya Lito Aguinaldo, para sa kanyang pagbati. Kuya Lito, wala pong sounds. Hello. Okay. Yan. Mapagpalang gabi po sa bawat isa.
Isang kagalakan po muli na tayo po ay magkakasama virtually. Welcome po sa ating Hope Meeting. Pagbati po mula sa Missions Department. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon at maging yung ating mga tagapangunang elder na walang sawang nagtuturo, nag-aaral upang ibahagi ang mabuting balita. Maging yung ating mga tech support, mga partner churches, salamat po sa patuloy na pagkikibahagi at pakikiisa sa gawain na to. Ngayong gabi, handa po natin ang ating sarili, puso, isip sa pakikinig sa ating pag-aaral ngayong gabi. Maraming salamat po. Maraming salamat Kuya Lito sa iyong pagbati. Sa pagkakataong ito, nais ko pong ibahagi. Ano nga po ba yung Hope Meeting? Bakit po tayo nagkakaroon ng ganitong gawain? Hope po stands for Household Opportunities Presentation and Experience. At ang C4 Hope Meeting po ay una, naglalayon na maibalita ang makapangyarihang pagkilos at mensahe ng Panginoon sa komunidad. Ikalawa, maibahagi ang galak na nadarama dahil lamang po sa biyaya ng ating Panginoon. At ikatlo, layunin po nito na mahamon ang bawat isa na tumugon sa Panginoon at makibahagi sa buhay na may pagpapahalaga sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Kaya sa bawat isa na naririto, wala po kaming ibang dalangin kundi ang mahamon po kayo. Sa ating pong pagpatuloy, tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Kung alam niyo po, tayo po ay sabay-sabay na umawit. Aming Diyos. Aming Diyos, Amang makapangyarihan, Panginoon naming walang hanggan. Dakilang Diyos, mabuti at banal, Ika'y sasambahin, sambahin, aming may kapal. Aming Diyos, Amang makapangyarihan, Panginoon naming walang hanggan. Dakilang Diyos, mabuti at banal, Ika'y sasambahin, sambahin, aming may kapal. Nasa'yo ang kapangyarihan, nasa'yo ang kalwalhatian, nasa'yo ang lahat, simula at wakas, nasa'yo, O Diyos, tagapagligtas, nasa'yo ang kapangyarihan, nasa'yo ang kalwalhatian, nasa'yo ang lahat, simula at wakas, nasa'yo, O Diyos, tagapagligtas, nasa'yo, O Diyos, tagapagligtas, nasa'yo, O Diyos, tagapagligtas. Amen. Salamat sa napakagandang mensahe ng awit. Tunay na ang lahat ay nasa ating Diyos na ating tagapagligtas. Ngayon naman tayo po ay makakapakinig ng patotoo. Pakinggan natin ang patotoo ng ating kapatid kung paano niya naranasan ang pag-ibig at kabutihan ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Si Ate Leslie Irlanda at susundan po ng Ministry Through Song ni Ashley Aguinaldo. Magandang gabi po sa bawat isa. Ako po si Leslie Irlanda,
Kabilang sa Kristiyanong komunidad ng Sipol. Kami po ay naniniwala at naninindigan sa katotohanang may Diyos na manlilikha na may ganap sa karapatan sa ating buhay. Na siya ay Diyos na nagsasalita at nagpapakilala sa mga tao. At ang kanyang salita ay makapangyarihan, totoo at makapagliligtas. Ang aking ibabahagi sa inyo ay patungkol sa pagpapasalamat. Masasabi ko na dati ay abalang-abala ang aking buhay sa mga makamundong bagay. Trabaho, gawaing bahay at pag-aasikaso sa pamilya. Masaya na ako noon. May trabaho, may anak na lalaki at binayaan pa ng anak na babae. At may sarili na ring bahay. Nagpapasalamat naman ako sa Panginoon pero hindi ito taos puso. Parang nasabi ko lang na nakapagpasalamat na ako. Dumating sa punto na kapag may problema ako ay nakukwestiyon ko ang Diyos. Minsan pa nga nasasabi ko sa sarili ko na nakakasawa na ang ganitong buhay dahil paulit-ulit na lang ang mga away namin mag-asawa. Noong taong 2014, isang malaking pagbabago ang nangyari sa aking buhay. Nagpasya kaming mag-asawa na maghiwalay. Doon ko na-realize yung dati kong narereklamo sa Diyos na nakakasawa ang buhay ay napalitan ng mas matinding lungkot. Mas mahirap pala ang mag-isa at masakit na makita ang mga anak ko na sa murang edad ay nakaranas na agad ng broken family. Hindi ako nakontento sa kung anong meron ako noon. Kaya lalo akong nalungkot. Pero salamat sa Diyos dahil may mga taong ginamit siya. At patuloy niyang ginagamit para ituwid, tulungan ako at turuan sa kanyang salita. Sa tulong ng aming SBC at sa pangunguna ni Ate Nila, natuto akong unawain ang salita ng Diyos. Napakaganda ng mga topic na aming pinag-aaralan. Parang laging tugma sa kalagayan ko. Salamat din sa aming grupo na lagi kong nalalapitan at nasasabihan ng aking mga problema. Kay Ate Shea at kay Ate Pe, na ginamit din ng Panginoon upang lalo akong mapalapit sa Kanya. Sa pamamagitan ng aking commitment sa mga gawain ng simbahan, pagiging tech, at ngayon ay isang estudyante ng USBCTI. Sa aking pagdalo sa pagsamba, marami akong natutunan mula sa ating mga pastor at elders. Alam kong ginagamit ng Panginoon ang lahat ng ito upang ipakita na ang mga pagsubok ko sa aking buhay ay hindi lamang pasakit kundi mga aral upang matutunan kong makontento at magpasalamat sa kasayahan man o sa kahirap. Salamat sa biyaya ng Diyos, natutunan kong magpatawad. Nakita ko ang sarili kong mga pagkakamali at pagkukulang bilang asawa. At higit sa lahat, naging mas mapagpasalamat ako sa kung anong meron ako ngayon. Bagamat kami ay magkahiwalay ng bahay ng aking asawa, napapasalamat ako dahil dama ko pa rin ang pagmamahal niya sa aming mga anak. May mga pagsubok pa rin, pero hindi na ako kagaya ng dati na agad pinanghihinaan ng loob. At alam ko kasi na may Diyos na lagi nakalarig sa akin. At bago pa ako magtapos, nais kong iwan ang isang talata na mula sa 1 Tesalonica 5:18. Magpasalamat kayo sa lahat ng bagay sapagkat ito ang kaloob ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Lagi magpasalamat kahit sa maliit na bagay dahil lahat ng ating tinatanggap ay biyaya ng Diyos. Ang pagpapasalamat ay nabubukas sa ating puso sa kasiyahan at pagpapaalala na hindi tayo nag-iisa sa ating mga pagsubok. Sa pasasalamat, natututo tayong makita ang kabutihan ng Diyos sa bawat pagkakataon. At dalangin ko na gamitin ng Diyos ang aking patotoo upang maging hamon at pagpapala sa inyo sa lahat ng nakakabasa o makakarinig nito. Mamuhay po tayong nasa ilalim ng presensya ng Diyos, ipapasakop sa kanyang otoridad at namumuhay para sa kapurihan lamang ng Diyos. Soli Deo Gloria. Kahit bundok man ng unang pagsubok, hinarap, pinagiyak na gumagit, at pagsapit mo sa patag, nakita ang aninong halos di mo magabi.
Kahit sa pasanin, kay bigat susuko ka. Sinaula mong talata'y nasan na? Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siyang sagot at higit pa. Sa kanyang puso'y ligtas at papayapa. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Nang magtanong pa, bakit nga ba? Landas na nating Diyos ay alamin. Papanatag ang damdamin, tanaw ng kanyang layunin. May luha man tagumpay kakamtin. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siyang sagot at higit pa. Sa kanyang puso'y ligtas at papayapa. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siyang sagot at higit pa. Sa kanyang puso'y ligtas at papayapa. Kung sagot ay di sapat, kung sagot ay di sapat, kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Amen. Maraming salamat kay Ate Les sa iyong buhay at patotoo sa gabing ito. Tunay na nakakahamon at maging sa mensahe ng awit at sa magandang pagkakaawit na inihandog sa atin ni Ranger Ashley. Purihin ang Panginoon sa inyong mga buhay. Ngayon po ay handa natin ang ating puso at isip sa pakikinig ng mensahe sa pamamagitan ng kanyang lingkod, Brother John Jeff Makayan. Magandang gabi po sa bawat isa. Ngayon pong gabi tayo po yung papatuloy sa ating pag-aaral. Nawa ang bawat isa po ay nasa mabuting kalagayan. Sa ating po papasimula, tayo po magpasimula sa isang panalangin. Panginoon, sa po lahat ng kapurihan, pasalamat pagsamba. Ama, ikaw po nag-iisang Diyos na dakila sa lahat at walang sino man, Panginoon, makahigit sa iyo. Walang sino man, Panginoon, ang nagtataglay ng kapangyarihan taglay mo. Ikaw ang siyang tanging may karapatan, Panginoon, sa aming mga buhay. Ngayong gabi, kami po'y patuloy na lumalapit sa iyo, nagpapalinis. Dalangin po namin, Panginoon, na kami maging karapat-dapat sa mga salita mo na aming maririnig. Tulungan niyo po kami na mga ito ay aming mailapat sa aming tunay na buhay. Ako, Panginoon, dalangin ko po ang iyong pagsama at paggabay sa akin, sa amin pong pag-aaral na ito, ang iyong pong mga salita na siyang matanghal, ang iyong pong mga katotohanan siyang matanyag. Dalangin po namin, Panginoon, ang mga dumalo sa gabing ito. Dalangin po namin ang kahandaan ng kanilang puso at isipan. Ikaw po ang siyang magturo sa kanila, ang magpaunawa sa kanila ng mga bagay na kanilang marinig ngayong gabi. Panginoon, kami po sumasamo, kami po ay nananangan sa iyong magiging pagsama at paggabay sa gawain ito. Ikaw po ang siya magpala, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Muli magandang gabi po sa bawat isa. Tayo po ay nagpapatuloy po sa ating taunang tema, the sovereign power of the Almighty at work in the community, all for His glory. Meron po tayong isang layunin bilang isang komunidad. At yun po ay ang maitanghal ang kadakilaan ng ating Panginoon. Yun po ang pinaka-ultimate
pinakarurok na layunin ng isang iglesia ang maging patotoo patungkol sa kadakilaan, pagiging maluwalhati ng ating Diyos. Ganun din naman po para po sa ating buwanang tema, nagpapatuloy po tayo. Para po sa ating tema ngayong buwan, the sovereignty of God expressed in His grace. Ito rin po yung ating tema noong nakaraang buwan. At ngayon po, tayo po magpapatuloy lamang patungkol sa kung paano nga bang ang pagiging soberano ng Diyos ay kanyang naipahayag sa pamamagitan po ng kanyang pagpapamalas ng kanyang walang hanggang habag, ng kanyang dakilang habag. At para po sa gabing ito, ang ating po magiging pag-aaral ay tutuon sa isang aklat na isnulat ng isa sa mga apostol ng ating Panginoong Kristo, ang aklat na isnulat ng ating apostol Pedro. Samahan niyo po ako sa pagbasa sa unang Pedro chapter 1 verses 3 to 4. Ang sabi po dito, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Tunay po na pagpalain nawa ng Panginoon ng kanyang mga salita. Sabi nga po kanina, ang ating tema ay muli nakatuon sa kung paanong ang pagiging soberano ng Diyos ay nahayag sa pamamagitan ng kanyang habag. At para po sa atin ng mga tunay na tinubos ng ating Panginoon, ang salitang habag ay isang dakilang salita. Ang salitang habag po ay maraming pakahulugan para sa atin. Sapagkat sa pamamagitan po ng salitang habag, paulit-ulit po tayong napapaalalahanan patungkol po sa isang bagay. At yun po ay ito. Tayo po ay mayroong tinanggap na kaligtasan mula sa ating Diyos. Isang kaligtasan po na hindi ayon sa ating pansariling kalooban o pansariling kakayanan o kalakasan. Sa halip, ito ay mabiyaya na kaloob ng Panginoon sa atin. Ang biyaya ng kaligtasan ay isang bagay na hindi po natin pinagpaguran. Sa halip, merong ibang nagpagod para dito. Meron po nagsasabi, ito ay pinagkaloob sa atin ng libre. Pero hindi ibig sabihin na ito ay libre, ito ay walang bayad. Sapagkat naunawaan po natin na ang libreng kaligtasan na ating tinatanggap ay may ibang nagbayad. At ito po ay ang ating Panginoong Kristo. Ganun din po sa pamamagitan po ng salitang habag, meron po tayong dalawang katotohanan na paulit-ulit na maaalala. Yun po ay ito. Una ay ang katotohanan patungkol sa Diyos bilang siyang malakas at makapangyarihan na Diyos ayon sa kanyang sariling kalooban, tayo po ay napagkalooban ng kaligtasan. At ikalawa ay ang katotohanan ng ating pagiging mahina bilang mga tao, na kung saan tayo po ay walang kakayanan para po sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Sa pamamagitan po ng salitang habag, ang mga katotohanan ito po ay paulit-ulit pong natatanyag sa atin, na kung saan atin pong naunawaan na ang kaligtasang ating natatanggap, ang ating kaligtasang natatamasa, ay bunga ng kalakasan ng Diyos, bunsod ng ating kahinaan. Tunay po ng salitang habag ay isang dakilang salita. Isa po itong paglalahat ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Tayo po ay nakatanggap nito, bagamat tayo po ay hindi karapat-dapat. Sa kabilang banda po, meron din pong isang katotohanan na kailangan po nating tanggapin, isang malungkot na katotohanan patungkol po sa habag ng Diyos sa atin. Isa po ito sa mga suliranin na kinakaharap ng maraming mananampalataya pero nanatiling lihim. At ito po ay iyon. Marami po sa mga mananampalataya, bunsod ng pagkaunawang ang habag ay hindi isang bagay na pinagpagalan, pinagharapan, ay ganun-ganun lamang kung ito ay hindi mabigyan ng pahalaga. Dahil po sa kaunawaan na ang biyaya ng kaligtasan ay malayang pinagkaloob sa pamamagitan ng pananampalataya, marami po sa atin ang tila ba madaling magsantabi nito, sapagkat sa kanilang kaisipan, hindi naman po nila ito pinaghirapan. Meron po kasi tayong kaisipan na kung saan ang mga bagay nating pinapahalagahan ay yung mga bagay na ating pinagsikapan. Di po ba? Madami pong pagkakataon na kapag ang isang bagay ating pinagpagalan, pinagdanakan ng ating mga pawis, napakahalaga po nito para sa atin sapagkat bunga ito ng ating sariling pagsisikap. Kapag po ang isang bagay atin pong natamasa, natikha sa pamamagitan ng ating kakayanan,
Kung maiturong po natin na ito ay para bang isang natatanging kayamanan. Ito po yung kaisipan ng marami sa atin. Sa kabilang banda, kapag po ang isang bagay naman ay basta lamang po nating tinanggap, hindi po natin ito naranasang paghirapan, ganun na lamang po kung ito ay ating maisantabi at hindi mabigyan ng pahalaga. Nakalulungkot, ngunit ito po ang kaisipan ng marami sa mga mananampalataya. Ito po ang uri ng buhay na tinataglay ng maraming mananampalataya. Isang uri ng buhay na hindi nagpapahalaga sa habag na kanilang tinanggap sa Diyos. Habag na tinanggap sa Diyos ng malaya at libre. At meron po tayong term po para dito. Ito po yung term na sa English, taken for granted. Ano po? Marami po sa atin ang may ganitong kaisipan pagdating po sa kanyang kaligtasan. Ano po bang taken for granted? Ano po bang ibig sabihin nito? Letter A, ayon po kay Webster, letter A, it is to assume that something is true, real, unquestionable, or to be expected. Ikalawa pong pakahulugan ayon kay Webster, to value something or someone too lightly, to fail to properly notice or appreciate someone or something that should be valued. So ibig sabihin po meron pong isang bagay na natanggap, ngunit hindi siya binibigyan ng lubos na pagpapahalaga. Taken for granted. Ito po yung isa sa mga dahilan kung bakit po marami sa atin ang hindi po involved sa mga gawain. Sa kanilang kaisipan, pwedeng hindi mag-participate sa ministry. Bakit? Kasi ligtas na. Marami po sa atin hindi nag-i-involve sa gawain ng pagbabasa at pag-aaral ng kanyang mga salita. Sapagkat marami ay nag-iisip, bakit pa kailangan magpakalalim kung alam na ang katuruan patungkol sa kaligtasan? Ligtas na. Again, taken for granted. Marami po sa atin ang hindi nakikibahagi sa pananalangin. Bakit? Sapagkat sa kanilang kaisipan, tayo po ay mga anak na ng Diyos at alam ng Diyos ang ating pangangailangan at ito ay kanyang mabuyayang ipagkakaloob. Totoo naman. But then again, taken for granted. Maraming magkakataon na ganito ang ating buhay at aminin man po natin o hindi, marami po sa atin ang ganito. We have taken for granted the grace given by God. Marami po sa atin ang nakatanggap, ngunit hindi nabibigay ng pahalaga. Marami po sa atin ang nakatanggap, ngunit hindi kakikitaan ng lubos na pagtatalaga ng sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Ito po isang suliranin na dapat po nating tugunin. At syempre po isa pong katanungan, ano po ang dapat nating maging solusyon, tugon para dito? Sa ating pong pagpapasimula, atin pong tanungin ang ating mga sarili. Akin bang lubos na naunawaan at nabibigyan ng karampatang pagpapahalaga ang habag at kaligtasang kaloob sa akin ng Diyos? Am I taking God's grace for granted? Ngayon po sa atin pong pagdako sa ating teksto, ang atin pong babasahin ay ang buong ang mga talata mula po sa unang Pedro, kabanatang 1, talatang 1 hanggang 16. Samahan niyo po ako sa pagbasa. Hayaan po natin na matuto tayo mula sa kanyang mga salita. Unang Pedro, chapter 1, verse 1 to 16. Verse 1. Mula kay Pedro, isang apostol ni Jesucristo. Sa mga hinirang ng Diyos na nakikipamayan sa mga lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Kayo'y pinili ng Diyos, Ama, ayon sa kanyang layunin sa mula't mula pa, at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan. Verse 3, salamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binibigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na magmamana tayo ng kayamanang di nasisira, walang kapintasan at di kukupas, na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasan na nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat ninyong itutulak, kahit na maaari magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, bagamat nasisira ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay.
Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon kayo papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Verse 8, hindi mo niya siya nakita, ngunit siya'y iniibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Verse 10. Tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propeta na naghayag tungkol sa pagpapalang ito na nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila nang unang ipahayag nito ang hirap na titiisin ni Kristo at ang karangalang tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay para sa inyo at hindi para sa kanila. Ang mga katotohanan ito'y narinig din nyo ngayon sa mga nangangaral ng magandang balita sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na isinugo mula sa langit. Maging ang mga anghel sa langit ay nanabik na maunawaan ng mga katotohanan ito. Last part, verse 13, kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayo magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Pagpalain pong pagkakabasa sa kanyang mga salita. Bilang context po ng ating aklat na pag-aaralan, alam po natin na ang aklat ng unang Pedro ay naisulat dahil po sa isang layunin ng Apostol Pedro. At yun po ay ang layunin na palakasin ng loob ng mga mananampalataya na nakakalat po sa Asia Minor. Ang Asia Minor po sa panahon ngayon ay nasa bahaging Turkey. At bakit po sila kailangang palakasin ng loob? Sapagkat sila po ay nakararanas ng pag-uusig. At sa mga panahon po na yun, meron pong tatlong pangunahing pinagmumulan ng pag-uusig sa mga mananampalataya. Una ay ang pamahalaang Romano. Pangalawa po ay ang mga Hudyo mismo. At ang panghuli ay mismo nilang mga pamilya. Bilang simpleng konteksto para po sa mga pag-uusig na dulot ng pamahalaan, dahil nga po sa ang mga Kristiyano ay hindi po sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, hindi rin po sila pumupunta sa mga templo ng mga Hentil. At ang mga templo po kasi ng mga Hentil ay lugar ng komersyo, lugar po na kung saan kumikita ang pamahalaan. Ngayon kung walang pumupunta sa mga templong ito, wala din magiging kita ang pamahalaan. At kung ang isang lugar ay ma-iimpluwensyahan ng Kristyanismo, maaaring walang pumunta sa mga templong ito, muli, hindi po magkakaroon ng kita ang pamahalaan. Isa po ito sa mga factor kung bakit ang pamahalaan o Imperyong Romano ay naging opposed sa pananampalatayang Kristyanismo. Pangalawa naman po ay pag-uusig mula po sa mga Hudyo at ito po ay hindi kakaiba para sa atin sapagkat mismo ang Panginoong Hesus ay inusig ng kanyang mga kapwa Hudyo. At kung ginawa niya ito sa Panginoon, ginawa rin po nila ito sa kanyang mga tagasunod. At panghuli po na anyo ng pag-uusig ay pag-uusig mismo mula sa pamilya. Alam po natin na sa mga panahon na iyon, ang ama ang siyang pinakaulo ng tahanan. Kaya naman kapag ang ama ay sumampalataya, naging isang Kristiyano, yung pag-uusig mula sa labas ay maaari ding tanggapin hindi lamang ng ama, kundi maging ng kanyang mga anak at ng kanyang mga asawa. At dahil po dito, yung mga anak at mga asawa ng isang Kristiyano o ng isang ama na naging Kristiyano ay tila ba opposed din sa pananampalatayang ito. Kung kaya't nagsisimula ang pag-uusig nila mismo sa loob ng tahanan. Ito pa iba't ibang mga anyo ng pag-uusig na nararanasan ng mga mananampalataya na siyang sinusulatan po ni Apostol Pedro. At alam po natin na ang pag-uusig na ito ay hindi lamang po bastang issue sapagkat nakataya dito ang kanilang mismong mga buhay. Yun po ang konteksto nito pong sulat ni Apostol Pedro. Ngayon po, atin pong isa-isahin yung mga bahagi po ng teksto na ating binasa.
Unahin po natin, o bago po yun, yung pong ating teksto mula verses 1 to 16, ay meron pong 4 na katotohanan na makikita po tayo dito. Ano po? Meron po tayong 4 points na bibigyang pansin patungkol po sa kung gaano kadakila ang habag ng Diyos. Isa po sa pinakatema po ng sulat ni Apostol Pedro ay pag-asa. At ano po yung pag-asa na yon? Pag-asa na ang Diyos ay nahabag, at dahil sa ang Diyos ay nahabag at ang nahabag ay tapat, magkakaroon po ng katuparan ang anumang kanyang mga ipinangako. Meron po tayong 4 na bibigyang pansin mula sa teksto natin binasa. Una, ang habag ng Diyos ay dakila sapagkat ang Diyos ang nahabag. Ikalawa, ang habag ng Diyos ay dakila sapagkat ito ay nagdudulot ng buhay na pag-asa. Ikatlo, ang habag ng Diyos ay dakila sapagkat dulot nito ay kagalakan sa kabila ng paghihirap. At ika-4, ang kaligtasang dulot ng habag ng Diyos ay dakila sapagkat ito ay matagal na nalihim, ngunit ngayon ay nahayag. Balikan ko po yung ating tinutugon na issue o suliranin. Marami po sa atin ang hindi nagbibigay pahalaga sa habag ng Diyos. Nawa po ngayong gabi, makita po natin kung bakit nga ba mahalaga, kung bakit nga ba dakila ang habag na ito na pinamala sa atin ng Diyos. Para po sa unang puntos. Ang habag ng Diyos ay dakila sapagkat ang habag o ang nahabag ay ang Diyos mismo. Mula sa mga talatang 1 hanggang 2, sabi po dito, mula kay Pedro, isang apostol ng Kristo, sa mga hinirang ng Diyos na nakikipamayan sa mga lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia, kayo pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin sa mulat mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Kristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan. Atin pong bigyan pansin kung paano pong pinasimulan ni Apostol Pedro ang kanyang sulat. Yun po ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang credential. Ano po? May mga pagkakataon po tayo na mas nagiging mabigat o mas nagiging makabuluhan sa atin ang salita ng isang tao na alam nating mapagkakatiwalaan. At dito po si Pedro, kanya pong binanggit, siya ay apostol ni Jesucristo. Kung atin pong bibigyan pansin yung 1 Peter chapter 5 verse 1, sabi po dito, sa matatandang namumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesia na tulad ninyo, bilang saksi sa mga paghihirap ni Kristo, at sapagkat makakabahagi ako sa karangalang malapit ng ihayag. So muli pong binigyan pansin dito ni Apostol Pedro, yung isa sa kanyang mga credential bilang apostol. Maliban sa siya ay isang apostol, siya rin po ay isang saksi, literal, first hand, na saksi sa mga paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya't hindi bago sa kanya ang nararanasan ng mga mananampalataya. At isa po sa mga ginawang hakbang po ni Apostol Pedro upang palakasin palalo ang loob ng mga mananampalataya ay sa pamamagitan po ng pagpapakita o ng pagbibigay diin sa kung sino nga ba ang Diyos na tumawag sa kanila. Ano po? Makikita po natin doon po sa chapter 1, verse 1 to 3, kung gaano ka-involve ang Diyos sa buhay nila. Hindi lamang kamakailan ito nangyari, kundi sabi doon sa ating binasa, sa mulat mula pa. Ang Ama ang siyang pumili, ang Anak ang siyang naglinis sa pamamagitan ng kanyang dugo, samantala ang Espiritu ang siyang nagpapabanal sa kanila. Involved, included, kasangkot ang Diyos sa buhay nila. Ito po yung perspektiba ng Diyos sa kanila. Ano po? At ang malaman ng mga katotohanan ito ay tunay na nakapagbibigay kapanatagan. Bakit? Meron po tayong ilang mga puntos na bigyan pansin. Sige po, next slide po. Meron po tayong 4 na katotohanan mula sa talatang 1 hanggang 2. Una, ang katotohanan na sila po ay kilala ng Diyos. Sabi nga po kanina, ang Diyos ay included, involved sa buhay ng mga mananampalatayang ito, hindi lamang po kamakailan, kundi noon pa mang una. God knows them. Kilala sila ng Diyos, hindi lamang sa kung anuman, kundi maging sa kanilang mga mismong pangalan. Sila ay tukoy ng Diyos. Ikalawa,
Dahil sa ang Diyos ay involved sa buhay nila, ibig sabihin sila ay nasa panig ng Diyos. Isa po sa mga paborito po nating bersikulo mula po sa banal na kasulatan, kung nasa panig ng Diyos, o kung nasa panig tayo ng Diyos, sino ang laban sa atin? Ikatlo po, ang Diyos ay aktibong kasangkot sa kanilang buhay. Hindi po lingid sa Diyos ang kung ano ang kanilang nararanasan, sapagkat kita silang Diyos. Sila Kuya JJ, nawala yata Kuya JJ. Wait lang po at hintayin po natin na makabalik ang Kuya JJ. Wait lang po at tinatawagan natin siya. ayan. Apologies po na wala po sa internet. Ayan. Apologies po na wala pong internet. Pakinig na po ako. Okay na po Kuya. Hello Kuya, nawala ulit. Apologies po. Pakinig po ako. Yes Kuya, okay na. Magpapatuloy po tayo. Para po sa panghuling puntos kanina, Diyos hindi tao ang kanilang pinaglilingkuran. Tandaan po natin na sila po ay nasa imperyo ng Romano. At isa po sa mga tradisyonal na ginagawa po nila ay ang
dakila sa kanila pong nakaupong emperador. Ano po? Labis po ang kanilang pagdakila sa kanilang emperador to the point na tila ba ito kanilang sinasamba. At isa po sa mga kilala po nating emperador ay si Cesar. Ano po? Sabi po doon, ang nais po ng mga Romano ay kilalanin ng mga tao si Cesar bilang isang Diyos. Pero tinanggihan to ng mga Kristiyano. Sa halip, kanila pong binigkas ang pinakaunang creed ng Kristyanismo, which is ito po, Jesus is Lord. At sa binabanggit po dito ni Apostol Pedro, kanya pong mulang bigyang diin, Diyos, hindi palampit lingkuran. Kung kahit laskan dapat ay katakot. Ito po ilan sa mga puntos na pwede po nating makita sa talatang 1 hanggang 2 na aklat po ng unang Pedro. Sabi po sa sunod na slide, buhat sa mga katotohanan ito, itong si Pedro sa kanyang unang dalangin para sa kanila. Ang dalangin ito, ang sila ay sumana sa siya at kapayapaan na mula sa Diyos. Ang dalangin ito ay tunay na may katugunan sapagkat sa pamamagitan po ng pagkita kung gano'ng kakila ang Diyos, ito po ay magiging katatagan sa mga sinusulatan po ni Apostol Pedro. Para naman po sa ating ikalawang puntos, ang habag ng Diyos ay dakila sapagkat ito ay nagdulot ng buhay na pag-asa. Hindi po patay ng pag-asa, kundi isang buhay na pag-asa ang dulot ng habag ng Diyos. Sabi po sa talatang 3 hanggang 5, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Magmamana tayo ng kayang di masisira, walang kapitasan at ibubukas, na inihanda ng Diyos lang para sa inyo. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasan na nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Mula po sa mga talatang ito, meron po tayong 3 bagay na pwede pong bigyan pansin. Una, ay ang pagpahayag po na si Kristo ay Diyos. Doon po sa verse 3, sabi po doon, pwede naman pong sabihin lamang ni Pedro na pasalamatan natin ang Diyos. Pero hindi po yun ang kanyang ginawa. Sa halip, kanyang dinugtong at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Para po sa iba, na maaaring hindi pa nakaunawa, maaaring tignan nila ang verse na ito na nagpapakita na si Kristo ay mas mababa sa Diyos. Iisipin nila, oy, kita mo yan, hindi Diyos si Kristo, sapagkat mas mataas ang Ama kaysa sa Kanya. Siya ay anak lamang. May mga magsasabi, hindi tunay na Diyos si Kristo dahil sa verse na ito, kung kahit hindi dapat nasambahin. Pero sa katunayan po, ito po ay total na kabaliktaran na kung anong nais ipakita o iparating ni Apostol Pedro. Bigyan pansin po natin yung next slide. Para sa si Kristo ay Diyos. Sabi po sa John chapter 10 verse 30 to 33, ako at ang Ama ay iisa. Muling dumampot ng bato ang mga Hudyo upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi niya sa kanila, marami akong pinakita sa inyo na mabubuting gawa mula sa Ama. Alin sa mga ito ang dahilan pa kayo inyong babatuhin. Ito po ang sagot ng mga sumagot ang mga Hudyo. Hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil nilalapastangan mo ang Diyos sapagkat pinapantay mo yung sarili sa Diyos, gayong tao ka lamang. Ito pong mismong instance na ito ang siyang ine-echo, muling binibigyang pansin dito ni Apostol Pedro. Hindi po niya sinasabi na mas mababa si Kristo. Sa halip, mula sa kanyang nasaksihan, sa nangyaring ito sa ating Panginoong Hesus, kanyang muling binibigyang diin ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Para po sa ikalawang bagay na pwede nating bigyan pansin, maliban sa si Kristo ay Diyos, sabi po doon sa ikalawa, si Kristo ay buhay, kung kaya't meron tayong buhay na pag-asa. Bakit po tayo meron buhay na pag-asa? Sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ay muling binuhay. At dahil sa ang ating Panginoong Jesucristo ay muling binuhay, ibig sabihin ay buhay ang nangako. At kung buhay ang nangako, ito po ay magkakaroon ng katuparan. Napakahalaga po para sa atin ang katuroan patungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Atin pong basahin yung nakasulat sa 1 Corinthians chapter 15, verse 12 to 19, kung saan muli binibigyang diin
ang kahalagahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Sabi po dito, ngayon, kung ipinapangaral namin si Kristo ay muling nabuhay, bakit sinasabi ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung totoo yan, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung ganoon, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatutuhan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo. Talon po tayo sa verse 19. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Verse 20. Ngunit sa katunayan, si Kristo ay muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ang mga patay. Muli meron tayong buhay na pag-asa sapagkat ang ating kinikilalang Diyos ay buhay. Si Kristo ay hindi nantiling patay, siya ay muling binuhay. At dahil sa kanyang muling pagkabuhay, meron po tayong ganap at buhay na pag-asa. Ikatlong bagay po na pwedeng bigyang pansin mula po sa talatang 4 hanggang 5 ay ito po. Mula po sa talatang ating binasa ay ito po. Ang habag ng Diyos ay dakila sapagkat ito ay nagdudulot ng buhay na pag-asa. Ang sinumang sumasampalataya ay meron pong kakamtang mana. Magkakamit lamang po ng mana ang isang kabilang sa pamilya. Ano po? Hindi po ito kakamtin dahil sa ikay mabait. Hindi ito kakamtin dahil sa ikaw ay hindi gumagawa ng masama. Kakamtin lamang ito kung ikaw po ay bahagi sa pamilya. Yun po ang esensya ng pagiging mana ng mana. Tatanggapin lamang po ito ng kapamilya. At tayo po bilang mga mananampalataya ay naging kabilang sa pamilya ng Diyos nang tayo po ay sumampalataya. At kung tayo po ay tunay na sumampalataya, meron po tayong inaasahang mana mula sa Kanya. Sabi po sa unang Pedro chapter 1 verse 4 to 5, ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Ano pong kayamanan nito? Sabi po sa verse 5, sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasan na kahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Ang ating pong kayamanan na iniintay ay ang kaligtasan. Kaligtasan po na mahayag sa katapusan ng panahon kung kailan dumating ang ating Panginoong Kristo o kung kailan darating ang ating Panginoong Kristo. Ito po ay ineko din ni Apostol Pedro sa chapter 5 verse 10. Sabi po doon, pagkatapos ninyo magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan at lakas ng loob. At isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Sa panahon po ng pagkahayag ng Panginoong Kristo, meron po tayong kaligtasan. At maliban po doon, tayo po ay kabahagi sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Kristo. Mga kapatid, kapag po pinag-uusapan ang mana o kapag pinag-uusapan ng mga pagpapala, marami pong mga kasinungalingan ang unti-unting pumapasok sa iglesia. Ano po? Bigyan pansin po natin yung next slide. Meron pong isang maling aral, meron pong mga tila ba asong lobo na pilit na sumisila sa kaisipan ng mga mananampalataya. Sa pamamagitan po ng isang teolohiya, yun po yung teolohiya ng Word of Faith o WOF, na kung saan ito po yung nangangaral patungkol po sa prosperity gospel, claim theology, little God theology, and yung power of tongue. Isa po ito sa mga tila ba nino-normalize ngayon sa Kristyanismo. Ano po? Baga, tila pagsabi ng Kristyanismo
mismo ito na yung nagiging harapan sa isipan ng ibang tao, which is nakalulungkot. Ano po ba maaari ito? Ang Brother Gaspar, sasabi nito po ay pinananglis sa pagkakaiwan, pagkakaiwan, Ipag-uumanin ko nila, nawala ulit ang Kuya John dyan. Siguro po napakalina, nawawala ulit yung internet po nila. Ayan, pabalik na. Hey, JJ. yes pa, sorry po, nawala po ulit. Okay na po? Yes po. Sige po. Magpatuloy po tayo. Sabi po sa Genesis chapter 3 verse 4, ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay sapagkat sinabi lang yan ng Diyos sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo. Kayo magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. So ang Diablo po ang unang nagsabi na tayo ay mga maliliit na Diyos. Ikalawa, sino po bang may sabi na kapag siya is namba, ay matatanggap natin lahat ng bagay. Hindi po ba ay ang Diablo din? Matthew chapter 4 verse 8 to 9. Ito po ay nang pinipilit na usigin o pinipilit na attempt ng Diablo si Jesus. Sabi po ng Diablo, pagkatapos na siya ng Diablo sa isang mataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Sinabi ng Diablo sa kanya, ibibigay sa iyo ang lahat ng ito kung magpapahirapan ka at sasamba ka sa akin. Ang Diablo po ang siyang unang nangako na kapag siya isinamba, ang kayamanan ng mundo ay mapapasa sa iyo. Para po sa ating mga tinubos, dapat po tayo maging handa sa pagtitiis at maging handa po tayo kung tama ang tuon ng ating pag-iisip. Ito ay ang katotohanan ng may pansamantalang pagtitiis, pero ang gantimpalang nakalaan para sa atin. Hindi po mula sa mundong ito, kundi mula sa langit. Sabi po sa Matthew chapter 6 verse 21, sapagkat kung saan naroon yung kayamanan, naroon din ang iyong puso. Mga kapatid, ito po yung ating buhay na pag-asa. Meron po tayong kaligtasan at meron po nakalaan na kalulatian sa atin doon sa langit. At nandun po ang ating kayamanan sapagkat nandun po ang ating puso sapagkat doon ang ating kayamanan. Para po sa ikatlong puntos natin bibigyang pansin ngayon, ang habag ng Diyos ay dakila sapagkat dulot nito ay kagalakan sa kabila po ng paghihirap. Napakadali po nitong isipin pero napakahirap gawin, ikagalak sa kalagitnaan ng iyong paghihirap. Ito po yung binibigyang pansin sa talatang 6 hanggang 9. Meron pong isang preacher, si John Piper, sabi po niya, can we really command emotion? Kasi sabi ni Pedro, magdala kayo. Hinihikayat niya, inuutosan niya ang kanyang mga sinusulatan, magdala kayo. Can we command emotion? Parang napakahirap po nito. Pero magiging madali ito kung atin pong maunawaan kung bakit dapat tayong magalak. Sabi po sa Roma chapter 5 verse 3 to 5, bakit po ba tayo dapat na magalak? Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating titiis dahil alam natin ito ay nagbubunga ng pagtitiyaga. At pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao, ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa atin, mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Roma chapter 5 verse 3 to 5. Isa po ito sa mga dapat na dahilan kung bakit po tayo magagalak sa kabila ng paghihirap. Sapagkat sa pamamagitan po ng paghihirap na ating tiniis, meron po tayong nagiging bunga. At ito po ay pagtitiyaga. Ikalawang bagay na dapat po nating isipin kung paano tayo magiging magalak sa kabila po ng paghihirap ay ito pong nakasulat sa 1 Peter chapter 4 verse 1 to 2. Sabi po dito, yamang sekreto ng tiis ng hirap nung siya'y nasa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handang magtiis, sapagkat ang nagtitiis na ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. Kaya nga mula ngayon, imamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa pagnanasa ng laman.
Bakit po tayo magagalak sa kalagitnaan po ng pagtitiis? Sapagkat naging kabahagi po tayo ni Kristo. Hindi po tayo ang unang inusig. Hindi po tayo ang unang nahirapan, si Kristo. At ang ating pong pagtitiis dahil sa ating pananampalataya ay pagiging kabahagi ni Kristo sa kanyang layunin. Isa pa pong dahilan kung bakit dapat tayong maging magalak sa kabila ng ating nararanasang hirap. 1 Peter 4:12-13, mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y pangkaraniwan. Sa halip, maggalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahalik na ang kanyang kaluwalhatian. Kaunay lamang po ito ng ating binasa ng nauna. Sa pamamagitan po ng ating mga pagtitiis, ng ating mga paghihirap, naging bahagi po tayo ng ministeryo ng ating Panginoong Kristo. At actually, ito ay hindi na bago sapagkat ito po ay nabanggitin ng ating Panginoong Jesus pag-ihirap. Ayun pala. Okay na. Sabi po sa Matthew chapter 5 verse 11, pinagpala ang mga nilalait at itinusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Ito po yung mga dahilan kung bakit po dapat tayong magalak sa kabila ng ating mga paghihirap dahil sa pananampalataya. Sapagkat ito mismo ay sinabi na ng Panginoong Yesus. Tayo ay pinagpala kung tayo po ay nilalait ng dahil sa Kanya. Mga kapatid, ayon po sa datos ng Open Doors World Watch List 2025, meron pong 318 million ng mga Kristiyano ang nakakaranas po ng pag-uusig noong taong 2024. Kung isipin po natin, ito po ay katumbas ng isa sa bawat 7 mananampalataya. Ano po, ganun po kadami ang nakararanas ng pag-uusig sa buong mundo. Isa pong tanong, sino po kaya ang mas mapalad? Yung isa po nakaranas ng pag-uusig o yung 7 sa kabila ng paghihirap? Mangyayari ito kung tayo ay lubos nagpapahalaga at nagtitiwala na ang Diyos na nagpamalas ng nakilang habag sa atin ay tiyak natutupad sa kanyang mga pangako. Para po sa ating panghuling puntos, apologies po, nag-extend po tayo. Ika-4 na puntos, ang kaligtasang dulot ng habag ng Diyos ay dakila sapagkat ito ay matagal na nalihim, ngunit ngayon ay nahayag. Ito po ay matatagpuan natin sa talatang 10 hanggang 12. Mga kapatid, yung habag po natin pong tinatanggap ngayon, ito po hindi pang karaniwan sapagkat marami po ang nanabik na ito po ay makita. Marami po ang nanabik na ito po ay maranasan. Sabi po, ang mga propeta ay nagsuri tungkol dito. Gumugol po ng mahabang panahon at kasaysayan bago po ito malantad. At sabi po doon sa ating binas, ang mga anghel ay sabik, ano po, na ito po ay makita. So ganun po kakila ito pong ating kaligtasan na ating naranasan sapagkat sa paningin ng mga propeta, ng mga anghel, ito po ay ganun na lamang ang kahalaga. At ngayon pong panahon na ito inahayag dito sa pamamagitan ng bibig mismo ng ating Panginoong Kristo. Yun po ang sinasabi sa chapter 1 verse 1 ng Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga araw na ito, siya nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang habag po na nahayag sa atin ay hindi binanggit ng sinumang tao, ng isang bastang tao lamang. Ito po binanggit at nagmula mismo sa bibig ng ating Panginoong Kristo. Kung kahit dapat po natin itong bigyang pagpapahalaga. Nais ko po magtapos sa isang hamon ngayong gabi. Dulot ng habag ng Diyos, tayo po ay dapat at nararapat na tupugon sa pamamagitan po ng isang banal na pamumuhay. Ito po yung hamon na binanggit sa talatang 13 hanggang 16. Basahin ko naman po ng mabilis ito pong hamon na ito. Kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Kristo. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong una. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayo magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako ay
banal. Ito po yung hamon na iniiwan po natin sa bawat isa ngayong gabi. Ang kabanalan pong tinutukoy natin ay hindi kabanalan sa pamamagitan ng pagsunod lamang. Sa halip, ang kabanalan pong tinutukoy natin dito ay isang banal na pagnanasa. Verse 14. Huwag na tayong umayon sa mga masasamang pagnanasa. Sa halip, umayon po tayo sa banal na mga kaloob ng Diyos. Atin pong tapusin ang ating gabi sa pamamagitan po ng ating tanong. Akin bang lubos na naunawaan at kaligtasang kaloob sa akin ng Diyos? Tayo lamang po ang makasasagot nito sa ating mga sarili. Atin po bang tunay na nabibigyang kahalagahan ang habag at kaligtasan na kaloob sa atin ng Diyos? Kung oo, well, dapat po tayong ma-involve sa Diyos. Dapat po tayong maging bahagi sa mga gawain ng Diyos. Kung hindi, nakalulungkot. Ito po isang hamon na dapat po nating mabigyan ng tugon. Isang hamon na dapat po nating mabigyan ng solusyon. Maraming salamat po sa bawat isa. Pagpalay po tayo ng Ika'y isang hari, aming dinatangin. Lahat ay matuwid, lahat ay matuwid. Sa tanay mong hiling at kaliwanagan. Di may naglaho, di may naglaho. Diyos ay dakila, halina tumawid sa Kanyang at makita ng lahat na Diyos ay dakila. Namamalagi ka sa lahat ng panahon. Ikaw ang simula at ang katapusan. Tatlo bilang isa. Espiritu nakatumang, babalik muli, poder at hari. Diyos ay dakila, hindi na tumawid sa Kanyang at makita ng lahat na Diyos ay dakila. tayo pong manalangin. Panginoon, tunay po na ikaw po ay dakila. Ikaw po ang nag-iisang Diyos na dapat pong papurihan, dapat pong sambahin. Ama, ngayong gabi nais po namin na muli po namin makita ang kahalagahan po ng habag na kaloob niyo sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging tapat sa iyo. Hindi po mga pakitang tao lamang, hindi po, Panginoon, ng mga suwail, hindi po, Panginoon, ng mga mapagkunwari. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mapahalagahan ng iyong habag, ang kaligtasang kaloob niyo po sa amin, sa pamamagitan, Panginoon, ng isang tapat na paglilingkod
sa isang pamamagitan, Panginoon, ng isang tapat na pagtatalaga ng aming mga sarili sa iyo bilang aming Panginoon, bilang aming tagapagligtas, bilang aming Diyos. Magpalain niyo po, Panginoon, ang gabing ito sa bawat isa sa aming Panginoon. Nawa po, Panginoon, kami tunay na mahamon ng iyong mga salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, ang pumagampanan ng aming tungkulin bilang iyong lingkod. Maraming salamat, Ama. Sa iyo po namin binabalik ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat pagsamba sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Brother John Jeff, sa kapayagan ng kanyang mga salita. Dalangin nga po namin na ang bawat isa na narito ay tunay na nahamon at masumpungan na may katapatan na ibinabahagi din ng ating mga napakinggan. Salamat po sa bawat isa. Baka po meron pong nagnanais na magpasalamat. Pwede po kayo mag-raise hand, mag-unmute, o kaya naman ay mag-chat sa ating chat box. Pwede po naming basahin. Salamat po sa ating mga kapatid na nasa Google Meet, maging sa mga nanood sa ating Facebook Live. At salamat po sa mga nagkaroon ng bahagi at nagpagal sa gawain ito. Kay Kuya Lito, kay Ate Les, kay Ashley, kay Kuya John Jeff, at sa ating mga C4M3, yan, kay Kuya Raymar at kay Brother Rex. Wala na po ba? Kung wala na po, pwede po tayong mag-turn on ang ating mga camera para po sa ating picture taking. At iniimbitahan po namin kayo kung kayo po ay may oras pa, mag-join po tayo sa ating breakout sessions. Okay po, bibilang po ako ng 3. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Maraming salamat po sa bawat isa. God bless po. Salamat po. Salamat sa bawat isa.